So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa mga kung ano-anong sinasabi ni Egypt. Ewan ko ba kung saan galing planeta to. Bakit hindi niya alam kung paano nakilala ni Kalinga Prab si Joy? Bakit humantong sa mga ano ba yan si Egypt? Wag mong idadamay si Joy sa hallucinations mo, sa mga bagay-bagay. Ano ba yan? Nakakaloka, mag-focus ka na lang sa idol mo. Wag mo na pakialaman si Joy. Pagkatapos ni Carla, si Joy na naman ang anuhin mo, ang bulabugin mo. Walang ganon, walang hindi ganon. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at na vlog Kalinga Prab at sa lahat ng team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Nako, Egypta. Well, pwede ka naman talagang magbigay ng reaction, pero wag kang gumawa ng kwento, 'di ba? Kasi you are making stories at the same time nakakahiya naman yung mga pinagasasabi mo. Sana man ay kilabutan ka naman sa bawat sinasabi mo. At pwede kang mag-reaction ng kung sino-sino man dyan. Or pwede kang mag-reaction kay Joy, pero ayusin mo naman. Yung may katutura naman, yung maayos naman. Hindi katulad nito, my God. Guys, sa mga Danjoy fans dyan, anong masasabi nyo kay Egypta? Bakit ganito yung mga sinasabi niya? Saan ba siya nakakuha ng ganitong impormasyon? Imbes na mabubisit na inis ako, natatawa ako, nakakaloka. Kahit sa panaginip, Egypta, walang ganon. Masama gising nito. So guys, ito pala si Joy. Wait lang. Unang crush pala yan ni Kalinga Prab. And then, di ba, kung tumingin si Kalinga Prab sa kanya, iba kay Joy, nung unang labas ni Joy. Ito pala si Joy. Wait lang. Unang crush pala yan ni Kalinga Prab. Unang crush? Ibig sabihin, ilang taon pala sila nagkita, 'di ba? Ilang taon pala, Egypta. Kailan pala sila nagkakakilala? Kasi ang pagkakaalam ko, nagkakakilala nakilala ng Kalingap or ni Kalinga Prab itong si Joy ay may asawa na si Kalinga Prab at actually may anak na. Kasal na po. At talking about first crush, nung mga panahong nagkaka-crush siguro si Kalinga Prab, ilang taon si Joy nun? Since 10 years ang gap nila. Ang pagkamatanda ni Kalinga Prab kay Joy, kasi 20 years old lang ngayon si Joy, ay 20 lang si Joy, and then si Kalinga Prab magti-30. So palagay natin kung nagpi-15 nagka-crush si Kalinga Prab, kung kailan man yon, kasi sabi mo first crush, si Joy 5 years old. And then, di ba, kung tumingin si Kalinga Prab sa kanya, iba kay Joy nung unang labas ni Joy? Nabuang na. Anong klase? Ay, nako, nakakaloka. Napanood ko yung first episode ni Joy pero wala akong napansin na ganon. Diba? Wala akong, siguro kasi, ang nakikita ko kay Kalinga Prab, ano siya kumbaga, pamilyadong, bukod sa pamilyadong tao na siya, yung pagtulong niya kasi hindi niya nilalagyan ng kung ano-ano pa man katulad ng iniisip mo, madam. Gusto pala yun ni Kalinga Prab. Pero nung biglang dumating yung wife niya, sino ba yun yung wife niya? Wag ka na magsalita. Nakakaloka. Nabubisit ako pero at the same time, nakakatawa. Ano kaya magiging reaction ni Kalinga Prab niyan kapag mapanood yan ni Kalinga Prab?
pang ilang episode ng ni Joy bago nagkita-kita si Joy at saka si Kalingap Jack. Biglang dumating yung wife niya. Doon niya Anong biglang dumating? pinalit si Joy. Doon niya pinalit si Joy, pambihira. Bigla, for example, sige, andyan si Kalingap Rab, binablog si Joy, tapos, biglang dumating si Kalingap Jack, tapos, ay, wag na lang si Joy, si Kalingap Jack na. Ay, nako, iwan, hindi ko maintindihan bakit hindi ka nag-research muna or alam mo yun, intindihin mo ng mabuti kung paano nagkakakilanlan si Kalingap Rab at saka si Joy, kung paanong unang pagkikita nila. Kasi as far as I can remember, sa unang pagkikita nila, may asawa na po si Kalingap Rab, may anak na. So, parang nag-change yung mind ni Kalingap Rab. Siyempre, maganda yung wifey niya, right? Ay nako, walang sense kung ano-ano mga sinasabi, guys. Lutang to. Hindi ko alam kung anong ininom niya bago siya nag-live at humantong siya sa ganyang mindset at paano niya naisip ng ganon. 'Di ba? Paano? At siguro sa mga viewers niya, siguro kung isa ako sa mga viewers niya, mahihiya ako dahil kung ano-anong mga sinasabi. Oo, mahihiya ako, ikakahiya ko, hindi ako nakikinig dyan dahil kung ano-anong mga sinasabi, di ba? Kung ano-ano mga sinasabi, mag-fact check muna bago sabihin ng kung ano-ano pa man, bago mag-live, para naman hindi nakakahiya. Kasi katulad ng ganito, kung ano-ano mga sinasabi, nakakatawa. Imbis na mainis ako, hindi nakakainis, nakakatawa eh. 'Di ba? Kasi ganitong issue dapat may inis tayo pero nakakatawa. Ganyan pala talaga. And napakatangkad and super bait din. Wala. Nilamon ng sunglasses mo ang utak mo. Kaya hindi ka isip ng mabuti kung paano ang mga bagay-bagay, no? Wag mong bigyan or wag kang gumawa ng ganitong kwento dahil nakakahiya kay Kalingap Rab. And syempre, bilang si Joy beneficiary at dalaga, wag mong gawan-gawan ng istorya ng ganyan dahil nakakaloka yan, nakakahiya guys, sa totoo lang. Nakakaloka. First crush ni Kalingap Rab. Ilang taon si Joy noon nung mga nag-crush si Kalingap Rab? 'Di ba? 'Di ba? Nakakalokang eksena kung ano-anong mga imahinasyon. Yan yung napala kapag ka magla-live tapos lasing. Pambihira, nakakabuisit, nakakatawa. Anyways, naku Joy, kung mapanood mo to, siguro baka na-forward na rin yan kay Joy itong clip na to. Kung ako kay Joy, siguro tataas na lang yung kilay ko kasi wala naman yung katuturan, di ba? Sa libo-libong manunood ng Kalingap at nakakasubaybay sa Kalingap at kay Kalingap Rab, ni 1% hindi namin yun iisipin ng naiisip ni Egypta. Oh, 'di ba? Kaiba ka eh. Anong klaseng yan? Anong klaseng gamot na ininom mo bago kang nag-live? Bakit ka humantong sa ganitong pag-iisip, 'di ba? Napakalayo yung sinasabi mo sa realidad. 'Di ba? Pwede ka namang gumawa ng issue kung gusto mong pag-usapan ka, pero yung at least yung malapit-lapit, 'di ba? Pero itong sinasabi mo between Kalingap Rab and kay Joy, 0%. 'Di ba? Wala eh. Nakakaloka, 'di ba? Wag mong idadamay si Joy kasi si Joy
naging tapat at loyal yan sa Kalingap at wala yan kung ano-ano pa mang kakababalaghan na ginagawa, 'di ba? Kung ano mang mga iniisip-isip mo diyan, itigil na yan dahil nagmumukha ka lang tanga, 'di ba? Dapat bago mag-live, isiping mabuti kung ano man ang sasabihin, hindi kung ano-ano na lang. 'Di ba pagkatapos kay Carla, si Joy na naman. Nakakalok. Sige guys, bye-bye na muna. Bahala na sa Egypt dyan.